Hello guys and welcome to another episode of my channel, and today papakita ko sa inyo kung paano ko ginawang realistic ang 3D na to. So, stay tuned! So, let's start with the walls. Bali, rendered na siya guys. Papakita ko lang siya step by step kung paano ko nirender tong 3D na to. So, it's a bungalow house, one-story house, residential. Sa walls, so isa-isa yung dapat natin bawat material or color para di tayo malito at para maging organized lahat. Then, click M. Then, hanapin sa material list yung highlighted code niya. Then, create layer. Reflection, then pagka-click doon, then sa reflection, general reflection is 0.6. Gawin nyo yung 1.0 into 0.6, then yung glossiness niya, highlight is 0.6, reflect is 0.6, 0.6. Then sa subdivs dito is 32 para magmukha siyang painted wall. Same process dun sa ibang kulay. At kung makikita nyo dito, bali meron siyang tatlong kulay, bali apat, dark brown, may white, then may gray, then may peach. Same process lang, click natin yung white, click M, then hanapin yung highlighted code sa materials list, then create layer, then reflection. Then sa general reflection, same value din, 0.6 for general reflection niya. Glossiness, highlight 0.6, then reflect 0.6. Subdivs 32 din. Same process din siya guys. Next is yung sa glass. Dito sa railings. Di siya kita kasi nga ginawa kong clear yung material. Click nyo yung edit sa materials, then adjust nyo yung opacity. Isagad nyo siya dito. Yan. Pag ganyan magiging black siya, then isagad nyo siya para transparent or translucent yung magiging itsura. Then, click sa M. Ito yung pinakamadaling gawin sa pag-render sa glass. Kasi pag nahanap mo na yung, pag napunta mo yung fake layer, then reflection, pwede rin siyang gamitan ng Vismat. Bali, nabanggit ko na yun sa una kong tutorial. Para gawin ulit yun, para sa mga di pa nakakapanood. Then, hanapin mo kung ano yung texture na ginamit mo. Ayan. At pag nahanap mo na, click open, then okay. Then dito, ang nilagay kong value is 4.0. So basta guys, medyo mag-ingat din sa paglalagay ng value. Kasi minsan, kapag pag nalakihan yung value, syempre, pag sa una natutuwa tayo, di ba, kapag nagkakaroon ng texture ng mga lubog-lubog, ng mga kintab. Pero dapat alamin din natin kung ano ba yung sa existing na materials na mga nabibili sa mga bahay na nakikita natin. So dapat maging observant tayo sa bawat materials. Hindi lang yung nagkaroon ng reflection is okay na. So dapat tingnan natin kung magmumukha pa ba siyang totoo o hindi. So yan, okay na yung cladding sa column. Then yung pavement dito. So ang ginamit kong texture sa pavement is maliliit lang siyang bato-bato. Ganon. So dito ang gagawin ko is lalakihan ko yung value niya, yung sa bump. Click M. Bali bump lang siya, wala nang reflection. Then click M. Ayun, hanapin din yung same process din. Then yung value ko is 4.0. 4.0 siya. Then sa tiles, so guys, dapat alam nyo kung kailan nyo gagamitin yung super kintab na tiles at kung kailan yung parang medyo matte type or matte texture na tiles. So dito dahil sa exterior part siya ng bahay, sa may porch area, so mostly ang ginagamit kasing tiles doon is hindi ganun makintab. So matte lang siya or yung medyo semi-gloss finish na tiles. So dito ang gagawin ko is, yun nga, na-render ko siya into, may konting kintab lang din pero hindi ganun na kakintab. So yun, right click, then go to reflection. Bali ang ginawa kong value, as is lang yung general reflection, then glossiness 0.7, then reflect 0.7, tapos yung 8, gagawin kong 32. Ayun, medyo konting adjust or konti lang yung nabago sa kanya. Then para makita yung pagitan ng bawat tile, so pupunta tayo ng maps, tapos click yung, i-check natin yung bump. Then syempre same process, hanapin mo yung itong hedge dito,
same process lang din, ginamitan ko siya ng base mat. Kung napansin nyo, may displacement ulit siya. Value niya is 2.5, tas bump niya is 2.0. Then, same process, import lagi. Then, hanapin nyo yung texture na gusto yung maging itsura nun. Then, click open. Then, click OK. Same with sa reflection or yung refraction, click M. Then, text bitmap. Hanapin mo yung file na katulad nung sa kanina. Basta wag ka lang mali dito, guys. So, same process, UV WGen environment, tapos 90.0. Ayan, tapos adjust mo yung camera. Bali dito ang ginamit ko is multi-camera. Pero wala lang, gusto ko lang mag-experiment para makita ko ano ba yung kaibahan niya sa usual na, yung still camera. Shutter angle is 200, then film speed or ISO 150, and then check yung output. So kung gusto nyo i-preview lang yung 3D, I suggest na doon ka muna sa pinakamababa para hindi ganun katagal yung paghihintay mo, para hindi waste of time. Siyempre preview lang naman yun, para lang makita mo lang naman, di ba, kung ano na yung progress ng render, ng editing mo. So, kung okay na kayo dun sa pag-e-edit nyo ng materials, ako, ang ginagamit ko is 1600 by 1200. Matagal siya, guys, pero depende yun sa laptop nyo. Ako kasi medyo mabagal siya para sa laptop ko. 1600 by 1200. Dito sa presets sa taas, dahil sa exterior yung ginagawa natin, click exterior. Then, very high quality. Your body next to mine, 'cause I can't go on living in the memories of paggawa mo nung mismong bahay, yung paggawa ng mga shapes, tapos i-edit mo yung materials. Then yan, pag nakita mo yung di ba, parang naka-exciting tayo pa paano habang nakikita mo yung lumiliwanag siya. So ayan guys, nagre-render na yung 3D. So ayan guys, at tapos na mag-render ang ating 3D. At kung makikita nyo, ayan, zoom ko yung mga parts. Kitang-kita mo yung quality and texture ng bawat materials. Yung ginamitan natin ng base mat. Ayan yung grass. Tapos yung hedges, ayan. So guys, thank you sa panonood sa video ito. At kung meron kayong mga katanungan at nagustuhan sa video ito, please comment down below. And para sa mga susunod pang mga videos, paki-comment na rin sa baba. And don't forget to like, share, and subscribe. Thank you guys!